Ikaw ang hinirang Miguelito. Ang sinasabi sa pangitain ko na muling magbabalik na mandirigmang antingero. Nasa iyo ang liwanag na kinatatakutan ng mga nilalang ng kadiliman. Miguelito, hanapin mo mga katulad mong may gabay na espiritu ng kalikasan. Kailangan magtulungan kayo para magapi ang mga nilalang ng kadiliman. Mang Karding, kayo po muna ang bahala sa aking nanay at tatay. Hayaan yung tapusin ko na simulan kong tungkulin. Inay, itay, mahal na mahal ko po kayo. Pangako ko, babalik ako ng buo at ligtas. Anak, mag-iingat ka sa magiging laban nyo. Ipangako mo sa amin ang tatay mo. Uuwi ka sa amin at babalik ka sa amin ng ligtas. Miguelito anak, patawad kung nagsinungaling kami ng nanay Linda mo. Patawad kung hindi namin sinabi sa iyo ang katotohanan. Tandaan mo, minahal ka namin bilang tunay naming anak. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Isang batang lalaki na may mabuting kalooban, matulungin, may pagmamahal sa kalikasan at sa mga hayop ang piniling gabayan ng puting duwende upang maipagpatuloy ang layunin ng mga naunang antingero na protektahan ang mga tao mula sa mga nilalang ng kadiliman. Si Miguelito, mula sa lahi ng mga unang mandirigmang antingero na hindi niya alam ang kanyang pinagmulan. Ngunit dumating na ang takdang panahon na kinakailangang makiisa ang batang si Miguelito sa iba pang antingero na may kanya-kanyang mga gabay sa mabubuting engkanto na nagmula pa sa kani-kanilang baryo na pinoprotektahan nila laban sa mga nilalang ng kadiliman. Makikilala rin ni Miguelito ang matandang albularyong makakatulong sa kanya sa pakikipaglaban at ang duwende na kinalaunan ay kinaibigan siya. Magandang umaga sa lahat ng mga loyal na tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Miguelito. Isa na akong senior ngayon na ang hilig na lamang ay makinig ng mga hiwagang kwento sa radyo habang nakahiga at inaalala ang aking naranasan nung panahon ng aking kabataan. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa aking kwento. Ngunit gusto kong maging mabuting ehemplo sa mga kabataan sa pangangalaga sa ating kalikasan. Nag-iisang anak ako ng mag-asawang magsasaka sa isang maliit na baryo na malayo sa kabihasnan. Bata pa lang ako ay nasanay na ako sa hirap ng buhay. Pagkagaling ko sa eskwelahan sa hapon ay gagawa ako ng takdang aralin, pagkatapos ay tutulungan ko si nanay sa mga gawaing bahay. Kapag walang pasok sa eskwelahan, sumasama ako kay tatay sa bukid para tumulong sa paggapas ng damo at pagtatanim ng gulay. Mahilig din ako sa mga hayop. Katunayan nga na kapag nakakakita ako ng asong gala sa daan, binibigyan ko ng natira kong baon. Sa bahay namin, may alaga rin kaming 3 aso, 2 pusa, mga manok, bibe at kambing. May kalabaw din kami na katuwang ni tatay sa pag-aararo ng lupa sa bukid. Isang araw ng hapon, walang pasok. Maghapon akong tumulong kay Tatay Nardo sa paggapas ng damo sa paligid at pag-ani ng kamoteng kahoy at iba pang tanim na gulay. Kasama rin namin ang mga alaga naming aso. Nang sumapit ang hapon, pinauna ko na si tatay na umuwi sa bahay dahil napansin kong masama ang pakiramdam nito. Umulan umaraw kasi gusto nitong laging nagtatrabaho sa taniman. Ang pagtatanim sa bukid ang aming pinagkukunan ng kabuhayan. Sumama sa pag-uwi ni tatay ang 2 naming aso. Ang isa ay nagpaiwan naman para samahan ako. Habang kinakalaykay ko ang mga damo upang ipunin para sunugin kinabukasan, may kung anong tinig akong narinig mula sa hindi kalayuan. Napatayo din sa pagkakahiga ang aso ko at nagtatahol. Hindi siya mapakali. Dahil sa matalas ang pandinig at pakiramdam ng mga hayop kumpara sa tao, kaya naniniwala akong may nararamdaman itong kakaiba o panganib sa kapaligiran. Psst! 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 Sinong nariyan? Sino ka? Psst! Ito! Miguelito! Tingin ka sa itaas ng puno na mangga! Yuhu! Miguelito!
Nandito ako sa itaas ng sanga ng mangga. Napatingala ako sa puno ng mangga. Sa itaas nito ay nakita ko na may nakaupong isang munting nilalang na may suot na puting sombrero. Maliit ito at halos kasukat lamang ng aking palad. May makakapal na kilay at mahahabang tenga. Nung una ay takot na takot ako, lalo na nang makita na may kakaibang ngiti ang duwende. Nanlaki ang aking mga mata at natakot na napaupo sa lupang binubungkal ko. Ang alaga ko namang aso na kanina'y nagagalit sa pagkahol, ngayon ay nanahimik na parang walang pakialam. Humiga kasi ito at bumalik sa pagkakatulog. Multo! Huwag ka lalapit sa akin! Uy, teka lang! Huwag mo akong batuhin! Ano ba? Miguelito, huminahon ka nga lang muna. At higit sa lahat, hindi ako multo. Ngunit hindi pa rin ako naniwala sa kahit anong paliwanag nito sa akin. Kumuha pa rin ako ng bato at akmang babatuhin ko ang sanga. Nang biglang may mga baging na gumalaw at pinaluputan ng buong katawan ko. At iniangat ako ng mga baging sa kinatatayuan ko. Ito ay gawa ng maliit na nilalang gamit ang kapangyarihan nito. Nang maya-maya ay biglang naglaho sa kinauupuang sanga nito ang nakaputing maliit na nilalang at pagkatapos ay lumitaw naman ito sa harapan ko. Nakatayo ito sa ibabaw ng batong malapad na madalas kong upuan para magpahinga. Ibaba mo ako! Ano ba? Ibaba mo ako sabi! Kailangan malaman to ni tatay! Ibababa lang kita kung magiging mahinahon ka na at makikinig ka sa mga sasabihin ko, Miguelito. Hindi mo rin pwedeng ipagsabi sa kahit na sino ang tungkol sa akin. Oo na, sige na. Basta ibaba mo na ako. Nang maibaba na ako ng mga baging, sinubukan kong huminahon. Ngunit natatakot pa rin akong tumingin sa kakatwang nilalang na nasa harapan ko at kinakausap ako. Umupo ako at nagsimulang makinig sa mga sasabihin nito sa akin. Kilala na kita simula't simula pa, Miguelito. Sa araw-araw na pagbabantay ko sa iyong paglaki, nasaksihan ko kung gaano ka kabuting bata. Isa kang masipag, matulungin, magaling sa eskwelahan, at higit sa lahat, may takot din sa Diyos. Kaming mga engkanto kung tawagin ninyo mga tao ay naniniwala rin naman sa Diyos. Ngunit iilan lang din ang mga tulad kong mabait sa mga tao. Kung ganun, sinusubaybayan mo na ako mula pa noon? Pinapanood mo rin ba akong umihi o dumumi? Huwag ka mag-alala. Ako lang naman na nakakaalam eh. Hindi naman mahalaga yon, Miguelito. Ang mga sasabihin ko sa'yo ay napaka-importante. Kaya gusto kong makinig ka pang mabuti. Pero bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin at nakipag-usap? Dahil hindi pa noon dumating ang tamang panahon para makilala mo ko, Miguelito. Sa mga oras na kinakausap ako ng duwende, unti-unting nawawala ang takot ko. Naging komportable akong kausap siya at binali nito ang niyakap kong paniniwalang nakakatakot ang mga engkanto. Pero siguro may ilan talagang hindi dapat katakutan, tulad na nga lang ng duwendeng yun. Ngunit hindi pa rin maalis sa akin ang takot at hindi maniwala sa mga sinasabi ng maliit na nilalang. Ang pangalan ko ay Due, mula sa lahi ng mabubuting duwende. Bakit? May masasama bang duwende? Meron, Miguelito. Ipapaliwanag ko rin sa'yo ang bagay na yan. Sa ngayon, hayaan mo muna akong ipakilala ang sarili ko at kung bakit noon pa ay binabantayan na kita. Dumating na ang takdang panahon, Miguelito. Ikaw ang pinili kong gabayan upang maipagpatuloy ang tungkulin ng mga naunang antingero para protektahan at pangalagaan ang kalikasan at ang mga tao sa baryong ito. Teka lang muna, hindi ko naintindihan. Anong antingero? At saka, bakit kailangan kong protektahan? Para saan? Ang mga antingero, Miguelito, sila ay mga espesyal na tao na may angking abilidad na kumonekta sa kalikasan. Ang ilan sa mga antingero ay lumalaban sa anak ng kadiliman.
Sila ay pinili ng mga gabay na espiritu ng kalikasan. At ako ay isa sa mga gabay na espiritu. Ako ang iyong gabay. Ikaw ang gabay ko? Kung ganun, may ilang espiritong gabay at isa ka dun. E di may mga katulad ko rin bang pinili nila? Parang ang hirap naman paniwalaan ng mga sinasabi mo sa akin. Ngayon ka pa hindi naniniwala, nakikita at nakakausap mo na ako. Hindi ito panaginip at lalong hindi ka nag-iilusyon, Miguelito. May katotohanan ang lahat ng sinasabi ko. Kailangan maging bukas ang iyong isipan sa mga nakatagong lihim ng kalikasan ng mundo. Mahirap paniwalaan. Hindi ko rin lubos na nauunawaan ang mga sinasabi niya. Ngunit isa lang ang nakasisiguro ako. Isang mabuting duwende nga ang maliit na nilalang na nagpakita sa akin. Hindi ko na namalayan ang oras na mga panahong yon. Hindi sumagi sa isip ko kung hinahanap na ba ako ng nanay at tatay ko. Sa bahay, Magtatakip silim na wala pa rin ang anak natin, Nardo. Dapat binilinan mo man lang siya na wag din magtagal sa taniman. Sinabihan ko na ang batang yun. Parang hindi ka naman nasanay sa anak mo. Maya-maya lang din at pauwi na yon. Ano bang pinahandaan mong ulam natin ngayong hapunan, ha? Bulang lang na talbos ng kamoting baging at pritong tuyo lang. Pwede ka nang maunang kumain dahil kailangan mong uminom ng gamot. Sabay na kami ng anak mo kumain. Bakit pa wala pa si Miguelito? Sunduin ko na kaya ang anak ko. Hindi talaga ako mapanatag kapag ganitong pahapon na wala pa siya sa bahay. Ay nako. O siya, magsuot ka ng pangginaw at pandong sa ulo mo. Baka makasalubong mo na yung pauwi. Hintayin ko na lang din kayong kumain para sabay-sabay tayong manalangin. Papauwi na sana ako sa bahay nang makita kong papalabas na si inay ng pinto. Nakasuot ito ng pangginaw at may gaserang hawak at baka sa mukha niya ang pag-aalala. Inay! Mano po, saan po kayo pupunta? Anak naman, bakit nagpahapon ka umuwi? Alam mo namang delikado ang gabi para sa mga tulad mong bata. Ano bang ginawa mo sa bukid? Sorry po, Inay. Napasarap po kasi ang tulog ko sa kubo. Wag na po kayo magalit. Nakauwi naman na po ako Pasok na po tayo. Pagkapasok namin sa bahay ay agad akong lumapit kay Itay para magmano. Inihanda na ni Inay ang pagkain sa mesa. Ako naman ay nagpunta sa kwarto ko para magbihis. Maya-maya, biglang lumitaw muli ang kaibigan kong duwende na si Due. Nakaupo ito sa itaas ng damitan ko. Ay, kalabaw! Due! Nakakagulat ka naman Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ni nanay at tatay. Ang liit-liit ko, kalabaw. Huwag ka mag-alala. Tanging ikaw lang ang nakakakita sa akin at nakakakausap. Ngayon, hindi lamang kita babantayan, Miguelito, kundi makakasama at makakausap mo na rin ako palagi. Miguelito, labas na dyan at kakain na tayo. Opo, Inay, palabas na po. Paano? Kakain na kami, Due. Huwag kang gagawa na ikakatakot nila nanay at tatay, ha? Oo naman, Miguelito. Hindi nga dapat malaman ng iyong inay at itay na nakikita at nakakausap mo ko, di ba? Baka isipin nilang pinaglalaroan ka ng engkanto. Ipatawas ka pa. Oo, sige. Maiwan na kita. Kakain na kami. Laging nagpapakita sa akin si Due. Kinakausap niya ako at binibigyan ng payo. Tinutulungan niya rin ako sa mga takdang aralin ko. Maging sila inay at itay ay palihim niyang tinutulungan. Pinapagaan ni Due ang mga gawain ng magulang ko nang hindi nila namamalayan. Sa bahay ay iniisip ni inay kung paano niya ba natatapos ang lahat ng gawain gayong hindi pa niya ito nagagawa. Gaya na lamang ng mga hugasin sa lababo, walisin sa labas, kahit ang mga tupiin ng mga nilabhan niyang damit ay tapos na at nasa maayos ng lagayan. Teka lang, nakapaghugas na ba ako ng plato? Nakakapagtaka naman yata. Bakit parang ang bilis ko natatapos ng mga gawaing bahay? Di bali na nga. Ang mahalaga ay makakapagpahinga na ako nito sa hapon.
Ay, ano ba tong nangyayari sa akin? Napaglalaruan ba ako ng maligno, Diyos ko? Ay, wag naman sana. Naging maganda rin ang lupang tinataniman namin. Tuwang-tuwa si tatay sa mga tanim niyang gulay. Tila isang milagro para kina nanay at tatay ang nangyayari sa aming taniman. Sa taniman naman, pagmasdan mo mahal, ang daming bunga. At hindi hata dinadapuan ngayon ng peste ang mga tanim nating gulay. Oo nga no, paano nangyari to? Eh halos dati naman lagi tayong nasisiraan ng tanim. Tingnan mo mga sitaw, ang haba at magandang pagkakabunga. Iniwan ko sina nanay at tatay na tuwang-tuwa at hindi pa rin makapaniwala sa iniisip nilang milagro sa aming taniman. Nagpunta ako sa tabing sapa at umupo sa bato. Muling nagpakita sa akin ang kaibigan kong duwende. Maraming salamat, Due ah. Alam kong ikaw may gawa ng lahat ng kakaibang nangyayari sa amin. Walang anuman, Miguelito. Pero, paalala ko lang na ang lahat ng aking ginagawa ay may kapalit. Oo, alam ko ang ibig mo sabihin bilang kabayaran sa lahat ng naitulong mo sa amin. Tinatanggap ko na ang pagiging antingero. Tinatanggap ko na ang tungkulin na nakaatang sa akin. Kung ganon, kailangan wala kang pag-aalinlangan. Buong tapang at bukal sa iyong kalooban ng pagtanggap sa tungkulin. Sapagkat marami kang pagdadaanang pagsubok. Oo, buong tapang kong tinatanggap ang tungkulin. Kung ito naman ay makakatulong sa pagprotekta sa kalikasan at sa mga tao dito sa baryo namin. Ngayon, Miguelito, ilapat mo ang 2 mong palad sa aking 2 palad at tanggapin ang aking kapangyarihan at basbas. Ako, si Due, gabay na duwende. Akin ang itinatalaga ang batang tao na ito bilang bagong gagabayang antingero sa bagong henerasyon na ito. Ang buhay namin ay iisa na ngayon. Habang isinasagawa ni Due ang pagtatalaga sa akin, lumakas ang hangin. Ang mga ibon ay nagsiliparan sa himpapawid at nagpaikot-ikot ang mga ito sa itaas. Ang mga puno, halaman at mga hayop sa gubat, kahit pa mga insekto ay tila nakaisa sa amin. Maya-maya pa, ang liwanag sa buong katawan ng kaibigan kong duwende ay lumipat sa aking buong katawan. Batid ko ang kakaibang pagbabago na aking naramdaman. Ang maliit na nilalang naman ay nawala na lang bigla, ngunit naririnig ko siya sa aking isipan. Sa bahay ng albularyong si Mang Karding. Teka, ano itong kakaibang nararamdaman ko? Napakalakas na presensya na nagmumula lang sa di kalayuan sa baryong ito. Dati ko nang naramdaman ito noong kabataan ko. Hindi naman kaya may bagong napili ang isa sa mga gabay na espiritu. Kung magkagayon na, ay may paparating na sakuna laban sa puwersa ng mga anak ng kadiliman. Kailangan kong hanapin ang bagong tagapangalaga at tagapagprotekta. Nang matapos ang ginawa naming kasunduan ng aking gabay na duwende, ipinaliwanag niya sa akin ang lahat ng mga posibleng kakaharapin kong pagbabago sa buhay ko. Sinabi rin itong kailangan kong maging handa sa lahat ng oras at palakasin ang aking katawan. Nabanggit din itong kailangan kong puntahan ang kilalang albularyo sa dulo ng aming baryo, sa may paananyo ng bundok. Lingid sa aking kaalaman na hinahanap din pala ako ng matandang albularyo na si Mang Karding. Batid na pala nito ang tungkol sa akin, ngunit hindi niya pa ako nakikilala. Si Mang Karding ang tinutukoy ng aking gabay na duwende na tutulong sa akin na ihanda ang sarili ko at kung paano gamitin ang kapangyarihan ng aking gabay. Isang gabi sa bahay, habang kami ay mahimbing na natutulog, nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. May mga itim na nilalang na may nakakatakot na itsura. Umatake ito sa amin at hawak si Inay at Itay. Isang maliit na nilalang na katulad ng aking gabay na duwende ang nagpakita at nagwika na isuko ko ang kapangyarihan ko sa kanila kapalit ng kalayaan ng aking mga magulang. Ngunit biglang naglaho ang mga itim na nilalang kasama ng mga ito sina Inay at Itay.
Umiiyak ako at sumisigaw sa pagkawala ng mga magulang ko. Pagkatapos, napunta ang panaginip ko sa eksena kung saan nasa gitna ako ng halamanan. Napapaligiran ako ng magaganda at makukulay na bulaklak. Nagpakita sa akin ang kaibigan kong duwende na si Due. Kasama niya ang isang matandang lalaki na nagpakilalang si Mang Karding. Due, si nanay at tatay, kinuha sila sa akin ng mga itim na nilalang. Miguelito, isa lamang itong panaginip. Pagkagising mo, ay kasama mo pa din ang iyong mga magulang. Ngunit ito ay isang masamang pangitain. Siya nga pala, Miguelito. Ito si Mang Karding. Siya ang magtuturo sa iyo ng mga dapat mong matutunan. Ikaw nga ang batang mula sa lahi ng mauhusay na mandirigmang antingero. Nararamdaman ko sa iyo ang malakas na enerhiyang katulad ng mga nakilala kong antingero. Magtungo ka sa dulo ng baryo sa paanan ng bundok. Pagtawid mo ng ilog, ako ay maghihintay sa iyo sa ilalim ng puno ng sampalok. Magkita tayo doon, Miguelito. Nagising ako nang maramdaman ang tapik ng kamay ni nanay sa hita ko. Mauhuli na raw kasi ako sa klase. Nang makita ko ang maamong mukha ni Nanay Linda, niyakap ko siya ng mahigpit. Inay, buti po at ligtas kayo. Ano bang nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ba ng masamang panaginip, anak? Opo, at sa panaginip ko, kinuha kayo sa akin ng masasamang engkanto. Anak, yun ay panaginip lang. Hindi mangyayari yun. Mabuti pa bumangon ka na dyan dahil mag-aalas 8 na. Baka mahuli ka palalo sa klase nyo. Sige na, gumaya ka na. Lalamig na rin ang pagkain sa mesa. Opo, inay. Alam nyo, masaya po akong kayo ni Itay ang naging magulang ko. Sus, ang anak ko naglalambing. Pinapaiyak mo naman ng nanay eh. Isa pa nga mahigpit na yakap mula sa gwapo, mabait at malambing kong anak. Pagkalabas ko ng bahay, sumabay na ako kay Itay maglakad. Papunta na rin siya sa bukid. Habang naglalakad ay tinanong ko si Itay tungkol sa mga kamag-anak namin. Itay, may gusto po sana akong itanong. Ano yun, anak? May kamag-anak po ba tayong may kaalaman sa mga anting-anting o may kakayahang makakita ng mga maligno at nakikipaglaban sa mga aswang? Ha? Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan, anak? Wala po. Kailangan ko lang para sa pinag-aaralan namin. Sige po, Itay. Sasabay na ako sa mga kaibigan ko pumasok. Ingat po sa pagtatrabaho. Sige, ikaw din, anak. Galingan mo sa school nyo. Napansin ko ang pagkabigla ni Itay sa mga tinanong ko. Ngunit hindi ko na hinintay pa ang sagot niya. Sumabay na nga ako sakay ng bisikleta ko nang makita ko ang tatlo sa mga kaklase ko. Habang nagtuturo ang guro namin, ako naman ay tahimik na nakatingin sa bintana at iniisip ang napanaginipan ko. Maya-maya ay narinig ko sa isip ko ang boses ng kaibigan kong duwende. Sinabi nitong kailangan kong makipagkita sa matandang albularyo na nasa panaginip ko. Pagdating ng hapon sakay ng bisikleta ko, nagpaalam ako kay Inay Linda na may pupuntahan ako. Hindi ako marunong magsinungaling sa magulang ko. Ngunit kailangan kong gawin yon para hindi sila mag-alala kung bakit kailangan kong magpunta sa bahay ng isang albularyo. Saan ka naman pupunta, anak? Baka magpaabot ka na naman ng gabi sa pag-uwi mo. Gusto mo bang samahan na kita sa pupuntahan mo? Hindi na po, Inay. Sa bahay lang naman po ako ng kaibigan ko pupunta eh. Kaya hindi na kayo dapat mag-alala pa. Ganun ba? Pero dumaan ka na rin muna sa Itay Nardo mo at magpaalam ka sa kanya. Sabihin mo na rin sa kanya na mag-uwi ng gulay na gabi at nyog at magluluto ako ng ginataang gabi mamaya. Sige po, Inay. Tuloy na po ako ah. Gaya ng bilin ni Inay, pinuntahan ko muna si Itay para sabihin ang iniutos niya at para na rin makapagpaalam ako ng maayos. Naabutan ko sa bukid si Itay na pinapaliguan ang aming kalabaw sa sapa. Itay,
magpapaalam din po sana ako sa'yo. May pupuntahan akong kaibigan sa dulo ng baryo. Baka po gabihin ako ng uwi. Pero doon na po ako makikitulog kapag ginabi po ako. Oh, bigla naman yata. Hindi ba pwedeng kapag wala na lang kayong pasok saka ka pumunta? Sinong kaibigan ba yon? Kilala ba namin ang nanay mo? Isa po sa mga kaklase ko na nakatira sa dulo ng baryo. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Ganun ba? O sige, alam kong di naman kita mapipigilan pero kung gagabihin ka, doon ka na nga matulog. Salamat po, Itay. Anak, sandali lang. Tungkol sa tanong mo kaninang umaga. Ang totoo niyan… Hindi na po importante yun, Itay. Sige na po, alis na po ako. Ha? O sige, mag-iingat ka. Nang makapagpaalam na ako, nagmadali na akong pumidal sa bike ko papunta sa dulo ng baryo. May pakiramdam akong hinihintay din ako ng matandang albularyong nakilala ko sa panaginip ko. Mula sa kaduluduluhan ng baryo namin, tanaw ko na ang magandang kabundukan. Pagpasok sa makitid na daanan at sa magubat na bahagi, nakaramdam ako ng takot na mga oras na yon. Mabuti na lamang at kinakausap ako ng kaibigan kong duwende sa isipan ko. Ginabayan niya ako hanggang sa makarating sa ilog. Hindi ko na maaaring dalhin ang bisikleta ko dahil medyo malakas ang agos ng tubig. Hindi naman ito malalim, hanggang tuhod lang, ngunit malawak ang tatawirin ko. Pagkatawid ay natanaw ko nga ang malaking puno ng sampalok. At gaya ng sinabi ng matandang albularyo sa panaginip ko, nandoon nga siya at hinihintay ang aking pagdating. Nakaupo ito sa upuang yari sa kawayan sa ilalim ng malaking puno ng sampalok. May hawak itong baston at sa palagay ko'y hirap na itong maglakad at tumayo ng tuwid dahil sa may edad na ito. Maligayang pagparito, batang may gabay na espiritu ng kalikasan. Sa wakas ay nakilala rin kita. Kayo po yung matanda sa panaginip ko? Ako nga, Miguelito. Ang pangalan ko ay Carding. Tulad mo may nakatang din sa aking malaking responsibilidad. Pero wala akong gabay na espiritu ng kalikasan gaya ng sayo. May karunungan lamang ako na ipinapasa sa bawat panahong dumaan sa aming angkan. Kaming mga albularyo ay may kakayahan ding makipag-usap sa mga bantay ng kalikasan at kontrahin ang kapangyarihan ng ilang malignong pinaglalaruan ng natipuhan nilang tao. Ngunit mas malakas sa amin ang mga taong may gabay na espiritu ng kalikasan gaya mo, Miguelito. Kayo po bang sinasabi sa akin ng kaibigan kong duwende na makakatulong sa akin? Ang munting puting duwende na si Due. Matagal-tagal din akong naghintay sa pagdating ng bagong hinirang. Halika, tumuloy ka sa aking kubo. Niyaya niya akong pumasok sa kanyang kubo. Kakaiba ang loob nito. Pagpasok mo pa lang sa pinto, bubungad na sayo ang mga rebulto ng mga santo. May mga iba't ibang uri din ng dahon, mga ugat mula sa puno ng balete, at mga puting kandilang nakapatong sa mesa sa harapan ng mga rebulto. May alaga din siyang itim na pusa. Ito raw ay bigay sa kanya ng kaibigan nitong diwata. Ipinaghanda niya ako ng tiyaan na gawa sa dilaw na luya, ugat ng puno at itim na bato. Ang tiya raw na ito ay makapagbibigay ng kapayapaan sa pagtulog at makakapagpalakas ng enerhiya sa katawan. Nagpatuloy ang aming pag-uusap. Kilala niyo po si Due? Oo naman, kilala ko ang ilan sa mga gabay na espiritu. Ang engkantong si Tikbalaw, ang gabay na espiritong Tikbalang. Ito ang espiritong gabay ng huling antingero na nakipaglaban sa mga aswang at maligno na umatake ilang dekada na ang nakalilipas. Ngayon naman, ang gabay na espiritong puting duwende, si Due, na ngayon ay iyong gabay. Pinili ka nito dahil taglay mo ang katangian ng mga mandirigmang antingero. Hindi ba nabanggit sa iyo ng ama mo kung may lahi ba kayong mandirigmang antingero? Iyon kaya yung sasabihin sana sa akin ni Itay? Naabutan na nga ako ng gabi sa kubo ni Mang Carding.
Delikado nang umuwi kahit alam kong kasama ko ang aking gabay na duwende. Sa bahay ay hindi naman makatulog sina inay at itay. Hinihintay nila ang pag-uwi ko. Gabi na. Doon na kaya matutulog ang anak mo, Nardo? Linda, ano kaya kung sabihin na natin sa kanya ang totoo? Siguro nasa tamang edad at kaisipan na si Miguelito para malaman ang katotohanan sa likod ng pagkatao niya. Pero natatakot pa din ako, Nardo. Paano kung malaman nga niya tapos iwan niya tayo para hanapin ang tunay niya mga magulang? Kung magkaganon man, Linda, huwag natin ipagdamot sa kanya ang karapatan niyang magalit sa atin at hanapin ang tunay niyang ina. Pinag-uusapan ni Inay Linda at Itay Nardo ang tungkol sa akin. Nang may biglang kumalabog sa aming bubungan ng mga gabing yon. May mga sumalakay na mga nilalang ng kadiliman sa bahay. Batid na rin kasi ng puwersa ng kadiliman ang pagbabalik ng isa sa mga gabay na espiritu ng kalikasan. Nararamdaman nila ang presensya ng kapangyarihan ko sa buong bahay. Ay, Diyos ko! Ano ba yun? Nardo, parang may tumalon sa bubungan natin. Diyan ka lang, Linda. Huwag kang lalabas. Sisilipin ko lang kung ano yon. Mag-iingat ka, mahal. Diyos ko, ang anak ko sana ayos lang siya sa mga oras na ito kung nasan man siya. Lumabas noon si Itay dala ang flashlight at itak. Pagkatanglaw sa bubungan namin, nakita nga nito ang isang nakakatakot na itim na nilalang. Mabalahibo na may katawan ng tao. Ngunit mas mahaba ang braso at binti nito. Matulis ang mga kuko at ang tenga nito. Mapula at nanlilisik ang mga mata at may tila boses ng galit na hayop. Aswang! Aswang, mga kapitbahay! May aswang sa bubungan namin! Ano, Nardo? Aswang? Hindi nga lang nag-iisang aswang ang umatake sa bahay ang nakita ni Itay na mga oras na yon. Dahil maraming mga kaluskusan ng damo ang narinig niya sa paligid. Nagsidatingan naman ang mga kalalakihan ng mga kapitbahay namin. May mga dalang itak para sumaklolo. Maya-maya, maging sila ay naramdaman ang mabilis na pag-atras ng mga aswang papalayo sa bahay. Nang habang kami naman ay nag-uusap ni Mang Karding, nagpakita si Due sa aming dalawa. Miguelito, kailangan magmadali ka umuwi ngayon. Ang iyong Inay Linda at Tatay Nardo ay kamunti ka ng atake ng mga aswang. Ano? Mga aswang? May mga aswang sa bahay? Hindi na ako nagtataka pa, Miguelito. Mukhang nagsimulang kumilos ang puwersa ng kadiliman. Tayo na't magpunta sa baryo. Mahaba pa ang gabi. May pakiramdam akong babalik ang mga aswang. Nakatitiyak akong ikaw ang pakay ng mga yon, Miguelito. Bumalik ako ng baryo kasama si Mang Karding. Pagdating sa bahay, may mga naabutan pa kaming ilang mga kapitbahay namin. Pinag-uusapan nila ang mga aswang umano na nakita ni Itay Nardo. Itay! Inay! Nakauwi na po ako! Miguelito, anak. Diyos ko, anak ko. Bakit naman umuwi ka pa ng ganitong oras? Mang Karding, mabuti at kasama ka ni Miguelito. Alam kong maniniwala ka sa sasabihin ko. Kani-kanina lang, may mga aswang na umatake dito sa bahay. Totoo po ba, Itay? Oo, anak. Kaya nga labis ang pag-aalala ko sa'yo kanina pa. Alam ko, Nardo. Nararamdaman kong hindi pa sila nakakalayo. Posibleng bumalik sila sa ibang gabi. Pero Mang Karding, ilang dekada na nakakalipas nang maitaboy ang mga aswang sa ating baryo. Paanong may mga natira pa sa mga lahi nila? Hindi ko na ililihim pa sa inyo. Gusto kong maging handa kayo anumang oras. Makinig kayong lahat, mga kabaryo ko! Oo, ilang dekada na nga ang lumipas nang makaramdam tayo ng kapayapaan sa bawat gabing dumarating. Dahil yun sa mandirigmang antingero na si Dario. Ang ilan sa mga bagong lipat dito at ilan sa atin na hindi nakilala ang bayani ng ating baryo. Matapos siyang mawala na lang bigla na hindi natin alam kung nasaan na. Ang puwersa ng kadiliman ngayon ay laging nagbabantay sa bawat gabi at naghihintay ng tamang panahon para umatake. Sa sinabing yun ni Mang Karding, nagulat ang lahat. Nakaramdam sila ng takot at pangamba.
Iniutos ni Mang Karding na magsaboy ng asin ang lahat sa palibot ng kanika nilang bahay at sa bubungan nila. Ganon din ang ginawa ni na Itay Nardo sa bahay. Nagsabit din ang lahat ng mga bawang sa pinto at bintana nila. Nangako rin si Mang Karding na habang kasama namin siya, pansamantalang magiging payapa ang pagtulog ng lahat. Sa bahay na tumuloy si Mang Karding at dito ay ipinagtapat ko ang totoo kina Inay Linda at Itay Nardo. Inay, Itay, sorry po kung nagsinungaling ako sa inyo. Ang totoo po niyan, kay Mang Karding po ako nagpunta. Pero bakit kailangan mo magsinungaling pa sa amin, anak? Kung sa mas ligtas ka naman pala pupunta. Oo nga, anak. At paano mo nga rin pala nakilala si Mang Karding? Hindi ko pa siya nababanggit sa iyo noon pa. Ang totoo po niyan, Inay, Itay, may kaibigan akong duwende at ginagabayan niya ako. Tinutulungan po tayo ng kaibigan kong duwende. Duwende? Anak, ang kaibigan mo bang duwende ang gumagawa ng ilang kababalaghan dito sa bahay? Gaya ng mga gawain ko na hindi ko pa naman nauumpisahan, tapos na agad at malinis na. Siya rin ba ang dahilan ng magagandang ani natin sa bukid at pagpapaganda ng lupa? Opo, Inay, Itay. Ang kaibigan kong duwende ang gumagawa ng milagro sa atin. Ang pangalan po niya ay Due. Kaya rin ba nagpunta ka sa bahay ni Mang Karding dahil sa kaibigan mong duwende? Ngumiti at tumangulang ako sa huling tanong ni Itay. Nagkatinginan silang dalawa. Lumapit sa akin si Inay at yumakap ng mahigpit. Anak, may ipagtatapat kami sa iyo ng Itay mo. Sana lang hindi ka mabigla at hindi ka magalit sa amin. Anak, kahit anumang malaman mo, tandaan mo, mahal na mahal ka namin ng Inay Linda mo. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko ng mga oras na yon. Kinakabahan ako sa gustong ipagtapat sa akin ni na Inay at Itay. Huwag naman sana kagaya ng kutob ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano pong kailangan ko malaman? Anak, ito na siguro ang tamang panahon para malaman mo ang katotohanan. Hindi kami ni Itay Nardo mo ang tunay mong mga magulang. Ano pong ibig niyong sabihin, Inay, na hindi kayo ang tunay kong mga magulang? Totoo yun, anak. Patawarin mo kami ng Inay Linda mo sa paglilihim ng katotohanan sa iyo. Ang totoo niyan, nakita ka namin sa labas ng bahay noon. Maulan ang mga gabing yun. Nagising kami na may narinig kaming parang may bumato sa bubungan. Paglabas ko, nakita ka namin. Nakalagay ka sa isang bayong, nakabalot sa lampin at may sulat sa papel na nakapatong. Ang sabi sa sulat, alagaan ka namin at ituring na tunay na anak. Palakihin kang mabuting bata at may takot sa Diyos. Sa palagay namin, magulang mong nag-iwan ng sulat na yun sa iyo, Miguelito. Nabigla ako sa mga ipinagtapat sa akin ng inakala kong mga tunay kong magulang. Ganun pa man, hindi ako nakaramdam ng kahit anong galit sa kanila. Dahil naging mabuting magulang sila para sa akin. Napansin kong kinuha ni Inay ang isang maliit na kahon at ibinigay sa akin. Pagkabukas sa kahon, naroon ang puting lampin na ipinambalot sa katawan ko at ang sinasabi ni Itay Nardong papel. Binasa ko ang papel at ganun nga ang nakasulat doon. Walang nakalagay na pangalan ng magulang ko o kahit sana address kung saan ko sila matatagpuan. Narinig ko sa isip ko ang boses ng aking gabay na duwende. Miguelito, ang iyong tunay na ina ay buhay pa. Kilala ko ang tunay mong ina. Gaya mo, nakakausap at nakikita niya rin ako. Naroon ako ng mga gabing yun. Nagpasya ang iyong ina na iwan ka sa kanila. At ako bilang gabay mo ay palagi kang binabantayan sa lahat ng panahon ng iyong paglaki. Buhay pa ang tunay kong ina. Anak, sinong kinakausap mo? Sinong nagsabi sa na buhay pa ang iyong ina? Nay, ang kaibigan ko pong duwende. Lagi ko siyang nakakausap sa isip ko. Gusto raw po niyang magpakita sa inyo. Basta, wag lang daw po kayo matatakot sa kanya. O sige, tingin ko naman mas nakakatakot ang aswang na nakita ko kaysa sa duwende. Ito, Linda, Nardo,
Inumin niyo ito. Sa pamamagitan nito, magiging bukas ang inyong kamalayan. Makikita niyo ang hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Pag-abot ni Mang Karding ng bote na may lamang tsaa kay Inay at Itay, nag-aalangan pa silang inumin ito. Ngunit nakumbinsi ko silang magtiwala. Pagkainom nila, nakaramdam sila ng pangangati sa kanilang mga mata. Kinusot-kusot nila ito ng palad at hindi nagtagal ay nawala rin ang pangangati. Handa na po ba kayong makita at makilala ang kaibigan kong duwende? Oo, sige. Pero anak, sabihin mo wag sa nakakatakot nilang itsura ha. Baka himatayin ako eh. Alam mo namang matatakutin si Inay. Nagpakita nga ang kaibigan kong duwende sa kanila. Gaya ng inaasahan ko, natakot sina Inay at Itay. Ngunit nang nagsimulang magpakilala sa kanila si Due, naging komportable rin sila at nawala ang takot. Hello sa inyo, Inay Linda at Tatay Nardo. Ako po si Due, ang gabay na espiritu ni Miguelito. Ano ka mo? Ikaw ay gabay na espiritu ng anak namin? Tama ang narinig nyo. Ginabayan si Miguelito ng isang mabuting engkanto. Munting kaibigang duwende, maraming salamat sa mga naitulong mo sa amin. Sa pamilya ko, lalong-lalo na sa anak namin. Hindi naman pala ganong nakakatakot ang mga engkanto. Totoo nga ang kwento sa akin ng lolo ko dati, na may mga mabubuting duwende. May tanong lang ako. Totoo bang nakatira kayo sa mga umbok na lupa? Yung tinatawag namin na nuno sa punso? Hindi totoong nakatira kami sa mga umbok na lupa. Ngunit madalas kaming lumitaw sa ibabaw noon. Yun kasi ay tambayan namin mga duwende kapag gusto naming makita ang mundo ng mga tao. Ngunit hindi ko rin maaaring sabihin sa inyo ang katotohanan tungkol sa mundo namin. Nabanggit ni Miguelito kanina na kilala mo raw ang tunay na magulang niya. Saan ba sila mahahanap? Makinig kang mabuti, Miguelito. Ikaw ay anak ng isang mandirigmang antingero at ng babaylan. Ito ang tunay na nangyari sa iyong mga magulang. Ang iyong amang si Gabriel na anak din ng kilalang bayani ng baryong ito na si Dario. Kapwa sila ay parehong mandirigmang antingero. Ako ay ang dating gabay na espiritu ng iyong ama. At ang gabay na espiritong si Tikbalaw naman ay gabay ng iyong lolo. Noon ay galit sa mga antingero ang pinuno ng mga babaylan dahil sa mas makapangyarihan sa kanila ang mga mandirigmang antingero na pinili ng mga gabay na espiritu imbis na sila. Nagkaroon ng inggit ang pinuno ng mga babaylan sa mga mandirigmang antingero. Ngunit sa kabila ng alitan ng dalawang lahi, ang iyong amang si Gabriel ay umibig sa anak ng pinunong babaylan na si Olivia. Kalaunan, nagbunga ang lihim nilang pag-iibigan. At ikaw ang sanggol na yon, Miguelito. Pero anong nangyari sa ama ko? Nagsakripisyo ang iyong ama upang iligtas ka mula sa kampo ng kadiliman. Pinabayaan ng mga babaylan ng mga magulang mo sa gitna ng labanan laban sa mga aswang at mga ilang maligno. Saksi ako sa lahat ng kaganapan noon. Naging matalik kong kaibigan noon ang iyong ama. Ngunit wala akong sapat na lakas pa noon dahil kasalukuyan pa lamang akong nag-aaral bilang baguhang albularyo. Buntis pa noon si Olivia sa iyo, Miguelito, nang tumakas siya sa gitna ng labanan para mailigtas ka lang. Simula noon, hindi ko na nakita si Olivia at wala akong naging balita tungkol sa iyo. Kaya pala hindi ko maramdaman noon ang enerhiya ng pagiging antingero mo ay dahil nilagyan ka ng proteksyon ng iyong ina para maitago ang presensya mo sa mga aswang. Unti-unti ko na ring naunawaan ang lahat at tinanggap ang katotohanan. Ang kailangan ko na lang gawin ay hanapin ang aking ina at ang ibang mandirigmang antingero. Ngunit kailangan ko munang palakasin ang aking katawan at kapangyarihan upang maging ganap na mandirigmang antingero tulad ng aking lolo at ama. Miguelito, paikli ng paikli ang pag-asa nating matagpuan ng ilang mandirigmang antingero. Kasalukuyang naghahanda ang kampo ng kadiliman upang sumalakay sa ibang baryo. Pero
Paano natin sila matutulungan? Paano ko palalakasin ang katawan at kapangyarihan ko? Kaya nga nakilala mo ko, Miguelito. Sa ilalim ng pagtuturo ko, palalakasin ko ang kapangyarihan at patitibayin ang iyong katawan. Bukas na bukas pagbukang liwayway, magsisimula tayo sa iyong pagsasanay. Nanatili si Mang Karding sa baryo. Sa bahay namin siya tumuloy upang matutukan akong mabuti. Tinuturuan ni Mang Karding si Itay sa iba't ibang uri ng halamang gamot na maaaring itanim niya sa bukid. Si Inay naman, nagsasanay din sa paraan ng paghihilot at paggawa ng mga inuming gamot mula sa pinaghalong mga halaman at ugat. Ipinagpatuloy ko naman ang pag-aaral ko. Sa umaga, sinasanay ko ang katawan sa pagbubuhat at pagsuntok. Sa hapon naman pagka-uwi galing sa eskwela, tinuturuan ako ni Mang Karding sa self-defense gamit ang pag-iwas at paggamit ng stick na kawayan laban sa tungkod niya. Mang Karding, Miguelito anak, tama na muna yan. Tikman nyo nga itong ginawa kong tsaa, Mang Karding, kung papasa na ba? Abay, halos magkalasa na tayo ng timpla ng tsaa. Ang bilis mo namang matuto, Linda. Siyempre, inay ko yata yan. Masarap lagi magluto si inay, Mang Karding. Naputo lang biruan namin nang may dumating na mag-asawang humihingi ng tulong kay Mang Karding. Buhat-buhat ng lalaki ang anak nilang babae. Ilapag niyo siya rito. Hindi ito isang sakit. May kung anong masamang engkanto ang gumagamit sa katawan ng inyong anak. Linda, magmadali ka. Kunin mo ang mga gamit ko sa loob. Kukontrahin ko masamang elementong nasa katawan ng batang ito. Nagmadali si Inay na ihanda ang mga itinuro sa kanya ni Mang Karding. Sakto ring kakauwi lang ni Itay Nardo. Nagsilabasan din ang mga kapitbahay namin upang masaksihan ang gagawing panggagamot ni Mang Karding sa batang babae. Labis ang pag-aalala ng mag-asawa para sa kanilang anak, ngunit ipinagkatiwala nila ito kay Mang Karding. Itinaas ni Mang Karding ang damit nito sa gawing tiyan. Ipinatong ang malinaw na baso na may lamang tubig at asin. May ininom ding langis si Mang Karding mula sa maliit na bote. Minumog niya ito at idinura sa basong may tubig. Pagkatapos ay nagdasal ng taimtim sa wikang Latin. Hindi ko nauunawaan ang binubulong na Latin ni Mang Karding, ngunit nakikita ko ang maliwanag na aurang bumabalot sa buong katawan niya. Ngayon ko lamang nasaksihan ang paraan ng panggagamot ni Mang Karding at ang kakaibang kapangyarihan nito. Biglang umitim ang tubig sa baso at umikot-ikot ito mula roon. Biglang nagsalita ang nagpupumiglas na batang babae. Tumingin ito sa akin ng masama. Miguelito, hindi ka magtatagumpay. Nasa ilalim na ng aking kapangyarihan ang tatlo sa mga gabay ng espiritu. Hindi kayo mananalo sa amin. Ito ang wika ng masamang elementong nasa loob ng katawan ng batang babae. Natakot ako, maging ang lahat ng saksi sa kababalaghang nangyari. Nakatingin ang lahat sa akin na parang iisa ang iniisip nila kung bakit nabanggit ang pangalan ko. Pagkatapos nito magwika ay naglaho ang itim na usok sa hangin. Kasabay nun, gumaling ang batang babae. Miguelito, mukhang nagsisimula na sila. Kilala ka na rin nila. Batid na nila ang pinaghahandaan natin. Miguelito, sa tingin ko ay sapat na ang ginawa natin pagsasanay. Kailangan mong iligtas sa mga gabay na espiritu. Huwag kang mag-alala sa iyong mga magulang. Hanggat kasama nila ako, ipinapangako ko sa iyo na magiging ligtas sila at ang lahat ng tao sa baryong ito hanggang sa makabalik ka. Anak, huwag kang mag-alala. Ayos lang kami ng itay mo. Napakabata mo pa para sa ganitong tungkulin. Mahal na mahal ka namin ng itay mo. Mag-iingat ka sa paglalakbay mo, anak. Naniniwala kaming lahat sa iyo at nagtitiwala. Nagmana ka sa akin na matapang at malakas. Kaya alam ko magtatagumpay ka. Inay, itay. Opo, pangako, babalik ako ng ligtas kasama ang aking ina. Magiging bayani rin ako tulad ng aking lolo.
Maraming salamat po sa pagmamahal at sa pagpapalaki sa akin na parang tunay niyong anak. Pagkatapos kong makapagpaalam, inihanda ko ang sarili ko para sa simula ng aking misyon. Ibinigay sa akin ni Mang Karding ang kanyang tungkod bilang aking sandata. Muli ko munang niyakap ang aking kinagisnang mga magulang bago ako tuluyang umalis. Sa paglalakbay namin ng gabay kong duwende, natunto namin ang baryo kung saan matatagpuan ang isa sa mga mandirigmang antingero na may gabay na kapre. Nagngangalang Maglaon, isang matikas, malaki ang pangangatawan at matapang na lalaki. Dito ay nakipagkasundo ako sa hamon nitong duelo. Gusto kasi muna nitong sukatin ang lakas ko bago tuluyang makipagtulungan sa akin, kahit na ba mismong ang kanyang gabay na kapre ay kumbinsido na sa kakayahan ko. Naglaban kami, lakas niya laban sa liksi kong kumilos at talas ng isipan. Hindi may kakailang malakas talaga ang mandirigma ng baryong ito. Pinanonood naman kami ng aming mga gabay na espiritu. Nagpupustahan pa sila kung sino ang mas malakas sa amin ni Maglaon. Sa huli, nagawa kong mapatumba ito, kaya naman tinupad niya ang napagkasunduan. Nanatili muna ako ng isang gabi sa baryo nila Maglaon upang makasaksi ng isang taunang ritual nila sa kanilang tradisyonal na pasasalamat sa kanilang kinikilalang Diyos na sinasabing nakatira nga sa malaking puno ng balete. Ang punong ito ay nasa gitna ng baryo, napapalibutan ng mga bahay-bahay. Marami ang nag-alay ng prutas, gulay, karne, mga ilang mga kayamanang pagmamay-ari ng baryo. Ang kinikilala nilang Diyos na minsan daw ay naghihimala ay ang gabay na kapre ni Maglaon. Habang ginaganap ang tradisyonal na ritual ng mga nakatatandang taga-baryo, napansin ng isa sa mga taga-roon ang mga aswang na may kakayahang lumipad. Ito ay ang mga wakwak, mga aswang na may pakpak na gaya ng sa paniki. May mga aswang din na mabilis na gumagapang sa lupa pasugod sa mga tao. Miguelito, gamitin mo ang tungkod ni Mang Karding laban sa kanila! Paano ko gagamitin to Isa lang tong tuyong kahoy na pinaganda. Huwag kang mag-alala, itukod mo ito sa lupa ngayon na! Itinukod ko nga ito sa lupa gaya ng sinabi ni Due. Isang kakaibang liwanag ang bumalot sa tungkod na hawak ko. Sa ilalim ng lupa nagmumula ang liwanag. Nang akmang tatalo ng isa sa mga aswang na baboy sa kinatatayuan ko, humarang si Maglaon. Binigyan niya ito ng isang malakas na suntok sa mukha. Ang panyo sa kamao ni Maglaon ay may kapangyarihang makapinsala sa mga aswang. Ito ang kanyang kapangyarihan. Ako naman, nakipaglaban sa mga aswang gamit ang nagliliwanag na tungkod ni Mang Karding. Madali naming natalo ang mga umataking aswang. Ang iba ay umatras sa laban. Ang pakay na mga ito ay si Maglaon. Mabuti na nga lang at napaaga ang pagdating ko sa baryong ito. Nakita ni Maglaon ang husay ko sa pakikipaglaban. Naging interesado siyang sumama sa akin na hanapin ang pangatlong mandirigmang antingero na sinasabing mailap at mahirap kumbinsihin, si Musang. Natagpuan namin ito sa bahay aliwan. Nakikipaglaban ito sa mga aswang na nagpanggap na normal na tao at customer. Mahusay si Musang sa mano-manong duelo. May sandata rin itong latigo mula naman sa buntot ng pagi na binasbasa ng gabay na espiritu ni Musang. Hindi ko naman inaasahan na isa itong babae. Nakilala rin kami ni Musang dahil sa kanyang gabay na diwata. Ngunit nahirapan akong kumbinsihin itong makipagtulungan sa amin. Malaki ang galit nito sa mga lalaki. Hindi naman niya sinabi ang rason ng ikinagagalit niya. Ngunit sa paulit-ulit na pakiusap ko sa kanya, napapayag din namin ito. Yun nga lang, may kapalit na kondisyon. Sinabi nitong kailangan ko siyang pakasalan kapag nagtagumpay kami at ipangako sa kanya na hindi siya sasaktan. Sumang-ayon na nga lang din ako sa gusto ni Musang para lang sumama ito sa amin ni Maglaon. Nalaman ko rin na mula siya sa lahi ng mga babaylan, ang lahi ng aking tunay na ina.
Itinanong ko rito kung may kilala ba siyang nagngangalang Olivia. Ngunit bigo sa inaasahan kong positibong isasagot sa akin ni Musang. Hindi nito kilala si Olivia. Nagpatuloy ang aming paglalakbay sa paghahanap sa ika-4 na mandirigmang antingero na may gabay na sirena. Nakatira ito sa baryong pinapaligiran ng malawak na ilog. Si Damian, isang lalaking may pusong babae, mahaba ang buhok, mahinhin kung kumilos at magsalita. Hindi siya ang problema namin kundi ang kanyang gabay na espiritu ng tubig, ang sirena sa ilog na pumoprotekta sa kanila. Ayaw kasi nitong makipagkasundo sa amin. Kaya naman kinausap ko ang aking gabay na si Due upang sila ang kumausap dito. Kung gabay ang mismong ayaw makiisa, tanging kapwa gabay lang din ang kailangan para makausap ito. Ano, Due? Kaya mo bang kumbinsihin ang sirena sa ilog? Hindi ko alam. Ang totoo niyan, galit pa rin sa akin si Prosa. Kung ganun, Prosa ang pangalan niya? Pero bakit naman siya magagalit sa'yo? May pagtingin kasi sa akin ang gabay na yan eh. Ngunit may napupusuan na akong iba sa mundo namin eh. Kung ganun, may nakaraan pala kayo ni Prosa? Sorry. Hindi ko napigilan ng tumawa. Ngayon ko lang nalaman na marunong din palang umibig ang mga engkanto. Nakisabay din sa tawa ang gabay nila Maglaon at Musang. Para matigil na ang usapan, pinuntahan na nga ni Due ang gabay ni Damian. Sa ilalim yun ng ilog. Nagalit ito nang makita siya. Biglang may pagsabog sa ilog. Nasaksihan din ng mga tao sa baryong yun ang tila biglang pagwawala ng ilog. Samantala sa aming baryo, may mga sumalakay na puwersa ng kadiliman. Mas marami ang mga ito at agresibo. Mag-isang nakipaglaban si Mang Karding. Ang mga tao ay natatakot at nag-aalala para sa matandang albularyo. Mang Karding, mag-iingat ka! Linda, Nardo, sabihan ng lahat na maganda na mga asin at bawang. Ang mga bata ay kailangan protektahan. Hindi ko makakaya mag-isa ito. Kailangan ko ang tulong ninyo. Opo, Mang Karding. Padami ng padami ang mga sumasalakay ng aswang at may mga maliit ding itim na nilalang. Nang akmang susugod ang 3 aswang kay Mang Karding, 3 bala din ng pana ang tumama sa mga noo nito. Naglaho na parang itim na usok ang 3 aswang sa harapan ni Mang Karding. Sa gitna ng tensyon, isang babae ang dumating. May hawak itong pana na may pangontra ang dulo ng talim ng bala. Nakaputi itong kasuotan. May takip ang kalahati ng mukha nito. Isa kang babaylan, tama ba ako? Ang mga babaylan ay may tattoo sa kanang braso gaya ng iyo. Ito ay simbolo ng inyong lahi. Olivia ba ang pangalan mo? Olivia, ikaw ang tunay na ina ni Miguelito. Buhay ka nga gaya ng inaasahan niya. Siya si Olivia? Teka, oo. Natatandaan ko siya. Madalas may nakikita at nakakasalubong akong babae na nakabelo at may takip ang muka. Ikaw yun? Sa ngayon ay hindi mahalaga kung sino ka. Ngunit kung naparito ka para tumulong, maraming salamat sa iyo. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay sa baryo sa gitna ng malawak na ilog, nahihirapan pa rin ang aking gabay sa pagpapaamo sa espiritu ng ilog. Mabuti na lamang ay nandyan si Damian. Lumapit siya sa ilog. Ikinakampay ang kamay nito na nakalubog sa tubig. Umawit ito ng isang magandang awitin sa malinis at nakakaakit na tinig. Ito ang kapangyarihan ni Damian, ang hipnotismo sa pamamagitan ng kanyang pag-awit. Unti-unti namang huminahon ng ilog. Nagpakita rin sa wakas ang gabay ni Damian. Kinausap niya ito na gusto niyang lumaban kasama namin para sa kapayapaan at proteksyon ng kanilang baryo. Napapayag naman niya ang kanyang gabay. Naging tubig ito at pumaikot sa buong katawan ni Damian. Pagkatapos ay naglaho na ang ibig sabihin ay nasa loob na ng katawan ni Damian ang kanyang gabay na espiritu ng ilog. Isinama ko pabalik ng aming baryo ang mga mandirigmang antingero. Sila Maglaon, Musang at Damian.
Pagkarating namin ay agad kaming sinalubong ng mga tao. Napansin ko ang mga kalat sa harapan ng bahay. May mga itim na likido at pati sila Itay at Mang Karding ay may mga sugat mula sa kalmot ng kuko ng mga aswang. Tumakbo ako kina Inay at Itay para yakapin sila ng mahigpit. Anak ko, Miguelito, mabuti at nakabalik ka na ng ligtas. Kumusta ang naging paglalakbay mo? Ano pong nangyari dito? Umatake na naman po ba ang mga nilalang ng kadiliman? Oo, Miguelito. Marami sila. Ang akala ko nga ay katapusan na namin. Higit silang malalakas sa panahong ito. Hindi na kayang tapatan ng pangontra lang ang mga aswang. Ngunit mabuti at may tumulong sa amin kaya napaatras sa mga ito. May tumulong po sa inyo? Mandirigma Antingero po ba? Ano ang gabay niya? Hindi siya isang mandirigmang antingero. Ngunit napakahusay niya. Mula siya sa lahi ng mga babaylan, Miguelito. Si Olivia, Miguelito. Nararamdaman ko ang aura ng iyong ina. Malapit lang siya rito. Sabihin niyo po, ang aking ina ba ang tinutukoy niyo? Nandito na po ba siya? Magkahalong tuwa at pananabik ang naramdaman ko na mga oras na yun. Sa wakas, makikilala ko na rin ang tunay kong ina. Lumabas sa bahay ang isang babaeng nakaputing kasuotan. May bitbit itong pana sa likuran at may takip ang bibig nito. Ang iyong ina! Si Olivia nga, Miguelito! Ina? Ina! Hindi ko na nga napigilan pa ang sarili ko. Tumakbo ako sa kinaroroonan ng naglalakad na babae at niyakap ko ito ng mahigpit. Naramdaman ko rin sa kanya ang lukso ng dugo. Yumakap din to sa akin at umiyak, ngunit hindi ko pa rin marinig ang boses nito. Hindi siya makapagsalita, Miguelito. Oo, hindi nga pala nakakapagsalita ang iyong ina. Sa pagpapakilala sa akin ang iyong ama tungkol sa kanya, ipinanganak na talaga si Olivia na hindi nakakapagsalita. Ngunit narinig ka niya at nauunawaan ang iyong damdamin. May paraan ba para makapagsalita pa ang aking ina? Nalungkot ako sa kondisyon ng aking ina. Niyakap ko lamang siya ng mahigpit. Marami pa naman sana akong gustong itanong sa kanya. Lumapit si Mang Karding sa 3 mandirigmang antingero na kasama kong umuwi. Ikinararangal kong makilala kayo, mga hinirang. Nang makita ng lahat si Mang Karding na yumuko bilang pagbibigay galang sa 3 mandirigmang antingero, nagbigay rin ng paggalang ang lahat. Maging sina Inay at Itay. Ipinakilala sila ni Mang Karding sa mga taong nakapaligid sa amin kasama ako bilang mga mandirigmang antingero na lalaban sa kampo ng kadiliman. Makinig kayong lahat! Narito sa inyong harapan ang hinirang na mga mandirigmang antingero. Sila ay may mga gabay na espiritu ng kalikasan. Baka kasama sila ni Miguelito na lalaban. Tingnan mo, Nardo. Napalaki natin bilang isang mabuting bata si Miguelito. Para sa akin, isa siyang blessing na dumating sa atin. Oo nga, mahal. Ang bilis niyang lumaki. Dati matatakutin at iyaking bata. Pero ngayon matapang niya tayong ililigtas mula sa kampo ng kadiliman. Ngayong kasama niya na ang kanyang tunay na ina. Sana hindi tayo kalimutan ng anak natin. Lumapit ang aking ina kay Inay Linda at hinaplos nito ang likod ni Inay. Bilang pagpapaalala na walang dapat ikabahala at pagpapasalamat na rin niya sa pagpapalaki sa akin ng tama. Nagyakapan ang 2 kong nanay habang masaya akong pinagmamasdan. Habang kami ay nagtitipon, may isang lalaki mula sa malayo ang nakatingin sa kinaroroonan namin. Sa likuran nito, lumabas ang isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Pagkatapos ay biglang naglaho sa dilim. Sa mga sumunod na araw, inihanda namin ang aming baryo sa muling pagbabalik ng kampo ng kadiliman. Ang mga kalalakihan sa aming baryo naghanda ng mga patibong sa mga kasuluk-sulukan ng gubat. Ang mga kababaihan sa pangunguna ni Inay Linda nagbaon sa harapan ng bahay nila ng mga piraso ng bawang. Nilagyan din nila ng asin ang bawat palibot nito. Mananatili sila sa loob ng kani-kanilang mga bahay hanggang sa matapos ang labanan.
Isang matandang lalaki ang bigla namang sumulpot sa baryo namin. Nakasombrero ito na tulad ng ginagamit ng mga magsasaka. May tungkod ito at hirap na sa paglalakad. May mga sugat din ito sa katawan nito. Humihingi ito ng tulong sa amin. Mang Karding, may tao yata. Mukhang kailangan ng tulong natin. Huwag kang lumapit basta-basta. Hindi na dapat tayo magtiwala pa sa mga tagalabas na hindi natin kilala. Sino ka at ano ang kailangan mo? Kasabay ng pagtanong ni Mang Karding, biglang natumba ang matandang lalaki. Hindi ko na natiis at nilapitan ko na ito. Agad kong hinawakan ang pulso niya sa liig. Buhay ito. Nawalan lang ng malay. Napansin ko rin ang mga sugat sa dibdib nito at sa mga kamay. Tinawag ko si Maglaon upang tulungan akong buhatin ang matandang lalaki. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa matanda. Ganon din ang mga kasama ko. Inihiga namin ito sa kama. Pagkatapos ay ginamot ni Mang Karding ang mga sugat nito. Hinintay naming magkamalay ito upang sa mga ilang katanungan tungkol sa kanya. Hindi kasi taga rito sa baryo namin ang matandang lalaki. Nang magtakip silim na, lumipas ang magdamag na walang umataking aswang sa aming baryo. Kahit pa ganon, hindi naging payapa ang aming mga pagtulog. Nagkamalay na ang matandang lalaki. Sinimulan siyang tanungin ni Mang Karding kung taga saan ito, sino at paano nakuha ang mga sugat sa katawan. Sinabi nitong mula siya sa malayong baryo. Inatake rin daw sila ng mga aswang. Ang ilan sa mga kabaryo niya ay bihag na mga itim na nilalang. Maswerte naman siyang nakatakas sa paghabol sa kanya ng mga aswang. Isang mabait na engkanto raw kasi ang tumulong sa kanya at sinabi nitong magpunta siya rito sa aming baryo. Mang Topper ang pagpapakilala nito sa amin. Humingi ito ng tulong na iligtas sa mga kabaryo niya mula sa puwersa ng kadiliman. Nanatili sa aming baryo si Mang Topper. Si Itay Nardo naman ang kasakasama niya at nag-aasikaso rito. Nagkaroon kami ng oras ng tunay kong ina na makapaglaro ng magkasama. Alam kong sa mga oras na yon, nalulungkot si Inay Linda dahil pakiramdam niya nawawalan na ako ng panahon para sa kanya. Kaya naman niyaya ko rin siyang samahan kami ng aking inang si Olivia na maglakad-lakad. Hindi ba ako makakasira sa moment yung dalawa, anak? Ano po ba kayo, Inay? Hindi po kayo nakakasira. Huwag niyo pong isipin ang bagay na yan. Pasensya na po kung hindi ko na po kayo napapansin ni Itay Nardo nitong mga nakaraang araw. Naku anak, naiintindihan ka namin ni Itay Nardo mo. Siyempre, hindi naman pwedeng lagi pa rin kami ang kasama mo ngayon. Kailangan niyo ng oras ng Mama Olivia mo. Mukhang malungkot ang Inay Linda mo, Miguelito. Nakikita ko sa mga mata niya. Inay, yung totoo po, masaya po ba kayo para sa akin ngayong kasama ko na ang tunay kong ina? Oo naman, masayang masaya kami ng Itay Nardo mo para sa'yo. Bakit parang iniisip mong hindi? Hinawakan ko ang kamay nilang pareho. Nasa kaliwa ko si Inay Linda at nasa kanan ko naman si Mama Olivia. Ang dalawang babaeng pinakamaganda para sa akin. Sila Itay Nardo o Mang Karding naman ay pinag-uusapan ang pagdududa nila kay Mang Topper. Pinagmamasdan nila itong nakikipagkulitan sa 3 mandirigmang antingero. Bukod tanging siya lang sa mga taong naroon ang nagkaroon ng interes makipag-usap at makipagkulitan sa mga ito kasama ng mga bata. Hindi talaga komportable si Mang Karding sa kanya. Gusto niyang malaman kung ano ang tinatago nito sa amin. Alam mo ba, Mang Karding, kanina habang kumukuha kami ng mga halamang gamot sa bukid, yung mga maliliit na insekto at hayop sa lupa biglang nagsilabasan at unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, Nardo. Alam kong may kakaiba sa kanya. Pero bakit hindi ito maramdaman ng mga hinirang maging ng kanilang mga gabay na espiritu? Ano pong ibig niyo sabihin? Napakakalma ng aura niya at walang pag-aalala sa sarili. Hindi ko rin siya nakikitaan ng takot. Pinagmamasdan muli nilang dalawa ang matandang lalaki na masayang nanonood sa mga batang nakikipaglaro sa mga hinirang.
Nagpaiwan muna ako sa ilalim ng puno ng mangga. Nauna na ngang bumalik sa bahay sina Mama Olivia at Inay Linda. Nakipag-usap ako sa aking gabay na espiritu. Nagpakita ito sa akin at umupo sa tabi ko sa malaking ugat ng puno. Ang lalim ng iniisip mo, bata. Wala ito. Iniisip ko lang kung ang pagiging hinirang ko ba ang dahilan kung bakit muling nag-aasik ng lagimang kampo ng kadiliman. Dahil din sa akin kaya namatay ang aking ama. Sinakripisyo niya ang sarili niya para lang mailigtas kami ni Ina. Oo nga pala, Dwe. Hindi niyo nabanggit sa akin ni Mang Karding kung ano na ang nangyari sa lolo ko at dun sa gabay nitong espiritong Tikbalang. Si Tikbalaw, nang mga huling laban ng lolo mo sa mga aswang at maligno, humiwalay sa kanya ang kanyang gabay na si Tikbalaw. Dahil doon, humina ang kapangyarihan ng lolo mo. Napalibutan siya ng mga aswang. Ngunit walang nakakaalam kung buhay o nasawi siya ng mga panahong yun. Anong nangyari sa gabay na espiritu niya? Saan yun nagpunta? At bakit iniwan na lang niya sa laban si Lolo? Yun ang hindi kami sigurado. Sa mundo ng mga engkanto, kung saan nagtitipon-tipon noon ang mga gabay na espiritu, na pag-usapan ng tungkol kay Tikbalaw, hawak umano ito ng makapangyarihang pinuno ng kampo ng kadiliman. Kung ganun, makakalaban namin ng isa sa mga gabay na espiritu? Miguelito, puputulin ko muna ang pag-uusap natin sapagkat kailangan namin bumalik sa mundo namin. May hindi magandang nangyayari. Teka, ano nangyayari? Nakaramdam ako ng kaba sa sinabing yon ng aking gabay. Agad akong tumakbo para ipagbigay alam kay Mang Karding ang tungkol nga sa pag-alis ni Due. Pagkarating ko sa bahay, naabutan ko silang nagtitipon-tipon din. Miguelito, mabuti at nakauwi ka na. Ano po nangyayari? Ang mga gabay na espiritu ay bumalik muna sa kanilang mundo. May kutob akong may hindi magandang nangyayari. Nagpaalam din po sa akin si Dewey na kailangan niyang bumalik sa mundo nila. Paano ngayon yan kung wala ang mga gabay nyo? Paano nyo malalabanan ang kampo ng kadiliman? Nagkaroon ng takot ang marami. Ang ilan sa kanila ay nagsipag-uwi na ng kanika nilang bahay. Samantalang napansin ko namang nawawala ang aking ina at si Inay Linda. Pati na rin si Mang Topper. Teka, nasan nga pala si Mama Olivia at si Inay Linda? Linda? Mahal? Ang asawa ko, Mang Karding. Ano nangyayari? Nawawala din si Topper. Hindi naman kaya... Miguelito, masama ang kutob ko. Lumitaw sa harapan namin ang 4 na gabay na galing sa mundo nila at may hatid itong masamang balita. Nagpakita raw sa kanila ang gabay ni Lolo na Tikbalang, si Tikbalaw. Miguelito, Karding, masamang balita. Ang gabay na si Tikbalaw nasa ilalim ng kontrol na makapangyarihang pinuno ng kampo ng kadiliman. Nagpakita siya sa ilang bantay ng kalikasan para kunin ang lakas at kapangyarihan ng mga ito. Kinukolekta ni Tikbalaw ang mga nakukuha niyang kapangyarihan mula sa ibang engkanto. Wala nang oras. Kailangan na natin kumilos. Lulusob tayo sa pinagtataguan nila. Isang bala ng pana ang tumama sa lupa. May malaking dahon na nakatali dito. Nakilala naman namin ni Mang Karding ang bala ng pana. Ito ay kay Ina. May nakasulat na mensahe sa dahon gamit ang dugo. Ang mensahe ay para sa akin. Sinasabi nitong hawak nila si Ina at Inay Linda pati na rin ang ilang mga tao mula sa iba't ibang baryo. Napaupo na lamang si Itay Nardo sa lupa sa labis na pagkabigla at pag-aalala para kay Inay Linda. Humingi ako sa kanya ng kapatawaran at nangakong ililigtas ang aking mga ina. Hindi ko na pinasama sa amin si Mang Karding. Nag-aalala kasi ako na baka masalisihan kami ng mga aswang at umatake ito kapag wala kami. Inihanda namin ang aming mga sarili para sa mahirap na laban. Si Maglaon kasama ng kanyang gabay na kapre, si Musa ang katuwang ang kanyang gabay na diwata, si Damian at ang gabay niyang espiritu ng ilog, at ako kasama ang aking gabay na si Due. Hayaan niyong bigyan ko muna kayo ng basbas bago kayo umalis. Ipapanalangin namin sa Diyos ang inyong tagumpay. Mag-iingat kayo, anak. Umaasa akong makakabalik kayo rito. Kayong lahat, kasama na ang 2 mong ina.
at lahat ng mga taga-baryong nadamay. Maraming salamat po, Itay. Inaasahan ko magiging matapang kayo para sa mga taong naririto. Pangako po, ibabalik ko si Inay Linda. Matapos ang pagbabasbas sa amin ng matandang albularyo, nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay para puntahan ang kampo ng mga aswang. Matatagpuan namin ito sa likod ng kabundukan. Sa tulong ng aming mga gabay, hindi kami nagutom o nauhaw sa pag-akyat ng bundok. Pagkarating sa patag na tuktok ng bundok, ay natanaw na namin ang malawak na baryo. Ngunit hindi mga tao ang nakatira rito, kundi mga aswang at malignong nakikipagtulungan sa kanila. Pinagplanuhan muna naming apat kung paano makakapasok sa loob ng kampo ng mga aswang nang hindi kami napapansin. Itinago namin ang aming presensya upang hindi kami maramdaman kahit pa sa malayo. Gamit ang kapangyarihan ni Damian na kontrolin ang paggalaw ng tubig, inutusan niya ang kanyang gabay na hanapin ang kinaroroonan ni Inay Linda. Gumapang ito na tila ahas at inikot ang loob ng buong kampo. Si Musang naman, gamit ang kakayahang utusan ng mga lumilipad na hayop, ang mga paru-paro, tutubi, maliliit na ibon at mga uwak. Inihanda niya ang mga ito upang hintayin ang kanyang hudyat para sumugod. At natuntun nga ng tubig ang kinaroroonan ng mga nakabilanggong tao. Kabilang doon si Inay Linda. Hindi nito nakita ang aking tunay na ina. Nagtungo ang tubig hanggang sa silid ng masamang pinuno. Naroon si Mama Olivia. Inaayusan nito ng ilang mga babaeng aswang para sa gaganaping kasalan. Balak ng masamang pinuno na gawing asawa ang aking tunay na ina. Sinabi sa akin ni Damian ang lahat ng nakita ng kanyang kapangyarihan. Ang aking ina, ipapakasal sa masamang pinuno nila. Hindi ako makakapayag. Due, kailangan na natin magmadali. Oo, Miguelito, tayo na! Nagsagawa ng sama-samang panalangin ang lahat ng tao sa baryo namin sa pangunguna ni Mang Karding at ni Itay Nardo. Sana'y magtagumpay sila, Miguelito. Naway makabalik sila ng ligtas. Diyos ko, gabayan niyo po sila sa kanilang laban. Magtiwala ka lang, Nardo. Magtatagumpay sila. Itinaas ni Musang ang kanyang kanang kamay. Hudyat ito sa mga lumilipad na hayop na sumugod na. Si Maglao naman, sinindihan ang kanyang tabakong daladala. Pagkatapos ay nagbuga ng makapal na usok. Kumalat ito sa buong kampo para mahirapan ng mga aswang na makita kami. Ako naman, sa tulong ng aking gabay na duwende, inilapat ko ang aking dalawang palad sa lupa upang lumikha ng malakas na lindol. Nagsilabasa ng mga aswang ngunit nahirapan ang mga ito na makakita sa makapal na usok. Sabay-sabay kaming umatake at gamit ang aming mga sandata, isa-isa naming tinalo ang mga aswang. Tigi-isang suntok lang ang ginawa ni Maglaon sa bawat harang na dinadaanan namin at nagsisibagsakan na ito. Si Musang naman, kinampay ang kanyang latigo. Ang mga maliliit na nilalang ay naglalaho kapag natatamaan ito. Si Damian ay umawit ng malakas upang mapahinto ang paggalaw ng mga aswang. Sa huling laban namin, hinarap naman kami ng 3 pang mandirigmang antingero na nasa ilalim ng kapangyarihan ng masamang pinuno. Hindi maaari ito, Miguelito. Ang mga kalabang nasa harapan natin ay ang unang mga mandirigmang antingero. Ang mandirigmang si Bakaw na may gabay na espiritu ng apoy, ang antingerong si Harim na may gabay na diwata ng mga ibon, at ang iyong amang si Dario na dati kong ginagabayan. Ang aking ama, napakasama nila. Ginamit pa nila mga namayapa na para sa paghasik nila ng kasamaan. May isa pa tayong problema. Ang gabay na si Tikbalaw, mas malakas siya kaysa sa amin. Kailangan magkaisa kayo para matalo ang pinuno. Si Maglao ang makikipaglaban sa mandirigmang si Bakaw. Si Musang naman ang haharap sa mandirigmang si Harib. Ako ang haharap sa aking ama. Kay Damian na namin ipinaubaya ang ilang mga natitirang aswang at pagpapakawala sa mga bihag na tao. Sa isang kisap mata,
Bigla na lamang mabilis na sumalakay sa amin ang tatlo at bahagya kaming napatalsik ng mga ito. Napakalakas nila kumpara sa amin. Alam kong hindi na ito ang aking ama, ngunit nag-aalangan akong saktan ito. Ginamit na nitong espada laban sa baston na binigay sa akin ni Mang Karding. Kontrolado ko ang lupa, kaya naman pinagsabay ko ang dalawang kakayahan ko. Ang lupa ang ginagamit ko upang maging pananggalang at ang tungkod ko bilang depensa. Napuruhan ko ito sa kaliwang balikat hanggang sa sumugod ako at sinaksak ko ang dibdib nito. Nang masaksihan ng masamang pinuno ang lakas namin, nagalit ito. Tumalo ng mataas mula sa kinatatayuan niya. Pagkalapag sa lupa, iba ang kabuang anyo nito. Isang mabangis na aswang na may gabay na espiritu ni Tikbalaw. Mas malaki ito. May anyo ng tikbalang. Matagumpay namang natalo ni Damian ang lahat ng mga aswang sa tulong ng aking ina. Hindi pala namalaya ng masamang pinuno na nakatakas si ina at kinuha nito ang sandatang pana. Napakawala nila mga bihag sa kulungan. Naroon ang lahi ni ina ng mga babaylan at mga tao mula sa iba't ibang baryo. Nang makawala sa bilangguan ng mga babaylan, pumwesto sila paikot sa amin upang magsagawa ng matibay na harang mula sa hangin, gamit ang kani-kanilang kakayahan. Inilikas ng ibang babaylan ang mga tao kasama ang aking inay Linda. Nasa loob naman kami ng matibay na barikada na ginawa ng mga babaylan. Kaming apat na mandirigmang antingero laban sa makapangyarihang pinuno ng kadiliman. Kailangan naming maihiwalay dito ang gabay na si Tikbalaw upang matalo ito. Dinampot ko ang espada ni ama sa lupa. Pagkahawak ko rito, ay lumiwanag ito. Naramdaman ko ang presensya ng aking ama at ang kanyang walang kapantay na pagmamahal sa amin ni ina. Humiwalay kina Maglaon, Musang at Damian ang kani-kanilang mga gabay at pumasok sa aking katawan. Ito lang ang tanging paraan para mapantayan ang lakas ng masamang pinuno. Mag-isa kong lalabanan ng pinuno sa tulong ng apat na gabay. Ang lahat ng tao sa labas ng barikada ay isinisigaw ang aking tagumpay sa laban. Kasabay na rin noon ang patuloy na panalangin ni Mang Karding at Itay Nardo. Sumugod na ito sa akin. Pumikit ako sandali at inalala ko ang masasayang pagkakataon na kasama ko ang mga mahal ko sa buhay, ang mga naging kaibigan ko at ang mga taong nagtitiwala sa akin. Pagdilat ko, nagsimula na rin akong sumugod. Nagtama ang aming mga sandata at lumikha ito ng napakalakas na liwanag na nagpagalaw sa kalupaan at sa hangin. Muntik na nitong masira ang barikada. Patuloy ang aming paglalaban hanggang sa unti-unti akong nakaramdam ng pagod at panghihina. Dahil doon, nagawa ako nitong patalsikin. Labis ang pag-aalala sa akin ni na Mama Olivia at Inay Linda. Ganon din ang tatlo kong kaibigan. Lumapit si ina at itinutok ang huling bala ng kanyang pana sa dibdib ng masamang pinuno. Ang natitirang enerhiya ni ina ay napunta sa dulo ng talim ng kanyang bala. Nang bitawan niya ito ay saka din ako sumugod ulit. Walang mintis na natamaan nga ni ina ang kanang dibdib nito. Dahil doon, humiwalay ang gabay na espiritu nitong si Tikbalaw. Nagkaroon ako ng pagkakataon para sa huling pag-atake gamit ang espada ko. Pagbalik nito sa tunay nitong anyo, sinaksak ko naman ito sa puso bilang panapos. Nagsigawan ng mga tao. Tuwang-tuwa silang natalo ko ang masamang pinuno ng mga aswang. Nagpakita pa ito ng isa pang katauhan bilang ang matandang lalaking napadpad sa aming baryo, si Mang Topper. Natapos ang mahabang labanan. Kasabay noon ang paglaho ng makulimlim na kalangitan at ang liwanag ng araw ay tumama sa aking mukha. Kumalat ang liwanag at nilusaw nito ang katawan ng masamang pinuno. Nawala na rin ang barikadang ginawa ng mga babaylan.
Tumakbo papalapit sa akin ang 3 kong kaibigan. Bumalik na sa kanilang katawan ang kani-kanilang mga gabay na espiritu. Binuhat pa ako ni Maglaon at kasabay noon ang masayang hiyawan ng lahat. Nang makabalik kami sa aming baryo, agad na sumalubong sa amin si Itay Nardo at ang 3 naming alagang aso ay lumapit sa 3 mandirigmang antingero na kasama ko. Linda, mahal, salamat sa Diyos at dininig niya ang aking panalangin. Salamat sa inyo, anak, Miguelito. Maraming salamat. Maligayang pagbabalik, mga bayani. Alam kong magtatagumpay kayo. Lagi namang nananalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Napakahusay ninyong lahat. Ang tagumpay namin ay tagumpay ng lahat. Hindi po kami mananalo kung hindi dahil sa tulong nyo. Mang Karding, maraming salamat sa pagsasanay sa akin. Ganon din sa inyo mga babaylan at higit sa lahat sa inyong panalangin mga kapitbahay. Muling lumuhod ang lahat sa aming 4 bilang pagbibigay karangalan. Nagyakapan din kami bilang pasasalamat sa bawat isa. Bago magsipagbalik ang lahat sa kanilang mga kinagisnang lugar, nagdiwang muna kami ng salo-salo bilang pasasalamat sa naging tagumpay ng aming laban. Masayang nagsikainan ng lahat, sumayaw at uminom ng alak. Matapos ang pagdiriwang, nagsibalik na sa kani-kanilang baryo sina Maglaon, Musang at Damian. Sumama sa kanila ang 3 naming alagang aso. Nag-iwan pa ng bilin si Musang na hihintay niyang sagot ko tungkol sa pangakong pakakasalan ko siya. Dahil masyado pa akong bata para sa kanya, pagtsatsagaan niya akong hintayin. Humingi naman ng kapatawaran ng kasalukuyang pinuno ng mga babaylan sa aking ina at sa akin na rin dahil sa pagkakamaling nagawa noon ng kanilang lahi. Bumalik na rin ang mga ito sa kanilang lugar. Nagpaiwan nga si ina para makasama pa ako. Si Mang Karding naman, nagpaalam na sa akin na uuwi na rin siya sa kanyang kubo. Ilang araw ding nanatili si ina kasama namin. Ngunit nais niyang bumalik sa kanilang lugar upang makasama ang ibang mga babaylan. Niyakap ko muna si ina bago ito umalis. Nangako rin akong lagi siyang bibisitahin upang makasama rin siya. Gusto ko ring matutong gumamit ng pana mula sa kanya. Tuluyang naging payapa ang aming baryo. Mas naging mapagpahalaga ang mga tao sa kalikasan. Ang lahat naman ay natutong makiisa sa panalangin sa Diyos sa ipinatayo naming kapilya. Bumalik ako sa pag-aaral. Sinubukan kong maging isang normal muli na binata. Nakikipaglaro sa mga kaibigan ko at naglilibot sakay ng aking mahal na bisikleta. Sa hapon naman, tinutulungan ko si Itay sa bukid. Tuwing linggo, bumibisita kami sa kubo ni Mang Karding kasama si Inay Linda at Itay Nardo. Nang ako'y mapag-isa, naupo ako sa isang malaking bato sa sapa. Tumabi sa akin ang kaibigan kong duwende. Kumusta ka, Miguelito? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Pasensya ka na kung natagalan ako sa mundo namin. Marami kasi kaming napag-usapan ni Prosa. Teka, kayo na ba ng sirenang yun? Uy, si Due, mukhang pumapag-ibig na. Hindi no, hinanapan ko siya ng katulad niyang sirena. Hindi kasi pwedeng magkaisang dibdib ang magkaibang uri. Maiba tayo. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos naman. Sinusubukan ko maging normal na binata. Ayokong kilalanin lang ako ng mga tao bilang bayani. Gusto kong makilala nila ako bilang ako. Due, maraming salamat pala sa'yo ha. Salamat at lagi kang nagbabantay sa akin simula pa noon. Sus, naglalambing ang alaga ko. Halika nga dito, payakap ako. Ang pagkakaibigan namin ni Due ay hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa pagtanda ko. Sa mga bagong misyon naming dalawa, palagi kaming nagtutulungan. Marami pang bagay ang itinuro sa akin ng kaibigan kong duwende. Isinama rin niya ako sa kanilang mundo upang makilala ang iba't ibang uri ng mabubuting engkanto. Naabutan ko pa nga roon sina Maglaon,
Musang at Damian. Sinasama rin pala sila ng kanika nilang mga gabay. Samantalang hinihintay na ni Tikbalaw ang paglaki ng kanyang gagabayang bagong mandirigmang antingero. Hinihintay din namin siyang makilala at makasama sa mga laban. Wakas!